So ngayon 76.4 kilos ako. Isa to sa pinakamahirap na araw ko ah. So ang hirap nitong araw na to kasi kinagabihan pa lang. Alam ko na mahihirapan akong gumising. Nakatulog ako ng nakatulog ako mga 1:30 na. Gising ako ng 4 o'clock pa din. Kasi nga, commitment natin yun eh. So, hindi natin pwedeng i-break. So, ito yung pre-workout ko. Cookies siya. Sarap. Parang lasang brownies na cookies. So, iba na yung weather ngayon ha. Malamig na. Medyo malamig na. So, September 25 ngayon. Medyo malamig na yung weather. Pasok na tayo sa exciting part. So kagabi pa lang sinasabi ko na sa sarili ko na malakas si Inner Beach kagabi. Sinasabi niya na 6 ka na mag-gym, okay lang 'yan. Minsan lang naman eh. Nag-family day kayo eh, kaya okay lang 'yan, pahinga ka. 6 ka na mag-gym. So muntik na. Pero kagabi pa lang, kahit may idea na gano'n, sinasabi ko sa sarili ko na 6 ako talaga, na 4 talaga ako mag-gym kahit anong mangyari. Kasi hindi naman valid yun eh. Hindi siya valid na reason. So kagabi binigyan ko rin ng time si Mrs. Nood kami ng Netflix hanggang alas 12. So nangyari, dahil alas 12 na, nanonood pa ako ng TV. So gising yung utak ko. Nakatulog ako 1:30 na. Nakahiga ako sa bed pero nakatulog ako 1:30 na. Pero buti na lang, gumising pa rin ako. Kasi nga, importante talaga yung consistency. Hindi mo siya pwedeng i-break, lalo na kapag alam mong hindi valid yung reason mo. Tsaka inisip ko din na mas mahihirapan ako kinabukasan, pero yun nga yun eh. Kailangan mo nga ilagay yung sarili mo sa mga bagay na mahihirap eh. Hindi pagka mahihirap na i-adjust mo para dumali, di ba? So kailangan mo talaga siyang, pag humihirap siya, kailangan mong palagan. Gaya ngayon, 2 oras yung tulog ko. So gagawin ko, mag-gym ako. Kahit alam kong hindi magiging maganda tong session na to, dahil syempre puyat ako eh. Pero punta pa rin ako. Kasi ito yung unang panalo ng linggo ko eh. Ito yung unang panalo ng araw ko eh. So yung panalo ko na to, itong panalong to, mag-a-adapt to dun sa confidence ko buong linggo. So yun lang naman. Makikinig muna ulit ako ng binabasa ko. Believe guys. Okay, what's up guys? Tignan nyo. Si Mr. Golden Sun. Napaganda pa tong araw na to. Every time na mapupush ko yung sarili ko, sa araw na mahirap para sa akin, laging napapaganda.
laging napapaganda yung araw. So ngayon ang ginawa ko sa gym, dapat upper A ako ngayon, pero dahil puyat ako, medyo mahirap yung upper A. Sayang naman kung gagawin ko yung upper A nang hindi ako 100%. Ginawa ko, nag-release na lang ako ng ano ko, hip flexor, groin, tsaka ng shoulder blades, tsaka lats. So release ko na lang. Napaganda pa kasi gumanda yung pakiramdam ng katawan ko, tapos tinapos ko na lang ng functional. So totoo lang, pwede ko naman itulog yung kanina. Pwede kong itulog yung kanina. Kaso kagaya nga na sinabi ko, ang binubuo natin consistency eh. Kung kaya mo naman, bakit hindi mo gagawin, di ba? Kaya ko naman eh, kaya gagawin ko. So palagi mo lang kayanin kahit mahirap. Kaya palagi mo lang kayanin. Kagaya niyan, kanina sabi ko, puyat ako sigurado, ganyan, dami ko sinabi. Pero nung nasa gym ako, maganda ng pakiramdam ko, hindi naman ako inaantok. Maganda yung pakiramdam ko, hindi mo inaantok. Focus lang ako, nag-relax lang ako sa gym. Release na lang ako. Ganda ng araw na to. So, kung alam mo nang yung araw na yon nakakapagod para sa'yo, kung alam mo na nakakapagod yung araw na yun para sa'yo, wag mo nang isipin pa na pagod ako, puyat ako. Kasi pag ganun yung ginagawa mo, pinapahina mo lang yung sarili mo eh. Diba? Kung puyat ka at pagod ka, lalo mong sabihin sa sarili mo na malakas ako ngayon, kaya ko to. So i-reinforce mo yung sarili mo, di ba? So hindi natin namamalayan na yung may mga maliliit na bagay tayo na yung negative thinking, di ba? So imbes na i-reinforce mo yung sarili mo, ina-acknowledge mo pa na puyat ka na nga, iniisip mo pa na talagang puyat ka, di ba? So kung pagod ka, malungkot ka, huwag mo isipin yun. Isipin mo masaya ka. Isipin mo yung opposite ng negative. Isipin mo lang yung opposite ng negative mo, kaya shutdown mo kaagad yung negative thinking mo. So yun yung number 1. Shutdown mo yung negative thinking mo. Tapos alam ko 2 buwan ko nang ginagawa to, na 4 AM ako every weekdays. So ano na siya, feeling ko dumadali na siya eh. Kasi kung isipin nyo, 2 oras lang yung tulog ko, pero nakikilala na ng katawan ko na ganitong oras nagwo-workout ako. So nami-memorize niya na. So nandun yung energy pa din kahit papano. Kahit wala akong tulog, kumbaga sanay yung katawan ko ng ganong oras. Nagising siya na nagwo-workout siya. Kasi 2 buwan ko na siya ginagawa kahit papano eh. Pero syempre hindi pa siya habit, di ba? So gusto ko tong gawin ng habang buhay na eh, na gumigising ng 4 AM. So habang buhay ko na to gustong gawin. Kaya kailangan ingatan ko siya. So paano ko siya ingatan? Kailangan hindi ako magmintis, lalo na early stage pa lang to, di ba? So isang taon gawin natin to ng dire-diretso, walang mintis, di ba? Pero yung last time kasi na nagawa kong habit, alam ko bago siya naging habit talaga, yung sobrang tibay na talaga, yung tipong hindi na ako mapakali pag hindi ko ginagawa. Siguro mga 6 na buwan yun eh. So kasama ko yung kaibigan ko si Aling. Everyday yun, tangina, swimming kami. Paggising namin, 6:00 yun, andun kami sa swimming pool kahit ayaw namin. Tapos malamig yung tubig, diretso swimming kami, 10 laps yun. Grabe yung routine namin nun. Kasi malupit nun yung kasama ko pa na si Alain.
operating nurse yun. So may duty pa siya after. Magwo-workout kami patayan tapos may duty pa siya after. So gaano kalupit yung siraulo na yun. So ganun yung mga gusto kong kasabay. Actually hindi nga sumasabay yung hayop na yun eh. Hindi siya sumasabay. Ayoko ng taong sumasabay sa akin. Gusto ko yung inuunahan ako. Kasi kung sasabay ka lang sa akin, hindi tayo matcha-challenge parehas. Gusto ko yung mayabang din pagdating sa training. Yung talagang ipupush ka rin, di ba? Hindi pwedeng yung ako lang yung pumupush, kailangan pupush mo rin ako. Yun yung kailangan mo eh. Okay, so yun lang naman, Monday, panibagong linggo. So hindi pala ako nag-vlog kahapon. Hindi ako nag-vlog kahapon kasi kahapon tsaka Saturday, Sunday di ako nag-vlog. Kasi naisip ko parang aabot din ako sa point na maburnout ako kung mag-vlog ako ng 7 days a week. Diba? So doon lang tayo sa relax lang, 5 days a week gawin natin. Okay guys, dito na lang tayo. Believe. Ang labo pala nung kuha ko ngayon. Masyadong malapit sa mukha ko, pero pagtyagaan nyo na lang muna. Tapos kung may plano pala kayo magbakasyon sa Japan, ito yung perfect time kasi sarap ng weather dito, parang nasa Baguio ka lang. Hindi masyadong malamig. So katapusan ng September tapos October, yan, hindi masyadong malamig. Pwede kang mag t-shirt lang o kaya jacket lang na normal.